Mga kapuso, inirereklamo ng isang pamilya ang biglang pagputol sa linya ng kanilang kuryente nang wala umanong natatanggap na disconnection notice mula po sa Meralco. Yan ang idinulog sa team ng inyong Kapuso Action Man. Umabot ng mahigit 3,000 piso ang halaga ng bayarin sa Meralco ng pamilya Verano nitong katapusan ng Enero. Hindi raw nila nabayaran agad ng konsumo. Pero ang tanong ng pamilya, bakit bigla silang pinutulan ng kuryente nitong pagpasok ng Pebrero, gayong hindi umano sila nabigyan ng disconnection notice na dapat ay naibibigay 48 oras bago maputulan? Kasi nga yung maliit ko po nasa ospital. January po, wala pa po kaming notice. Kaya kampante pa po kami na makabibigay ko pa yung payment namin. Kaya doon kami nagtataka, sana naman po bago nila kami putulan, magbigay muna sila ng abiso. Laking perwisyo raw ito, lalo't may batang may sakit sa pamilya. Nung time na yun, nagdenebo yung malit ko. Nagdenebulizer siya. Simula nung tinanggalan po kami, hindi na po natuloy yun. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Meralco. Paliwanag nila, Setyembre pa ng nakaraang taon, naputulan ng kuryente ang pamilya Verano. Dahil daw ito sa hindi nila pagbabayad ng buo sa ilang buwang konsumo. Kaya Pebrero ngayong taon, tuluyan ng niretiro ang serbisyo ng Meralco sa bahay ng pamilya. Wala raw na ibigay na disconnection notice dahil matagal lang naputol ang kuryente. Paglilinaw ng Meralco, ang disconnection ay ang pansamantalang pagtigil ng serbisyo ng kuryente. Habang ang meter retirement naman ay ang tuluyang pagtanggal ng metro at pasilidad ng kuryente. Aminado ang pamilya Verano na pautay-utay ang naging bayad nila sa Meralco sa loob ng ilang buwan. Magbayad man kami, may natitira pong konti, ganun. Minsan, ma'am, 500, ganun, may natitirang bill talaga sa amin kasi hindi namin siya talaga fully paid. Pero pag may pera naman, ma'am, sobra-sobra, ganun. Fully paid naman talaga namin siya. Nagpa-submeter daw sila sa kapitbahay kaya muling nagkaroon ng kuryente. Sa aming pakikipag-ugnayan sa Meralco, naipaunawa sa pamilya kung paano maibabalik ang kanilang kuryente. Sa ngayon po mga kapuso, nabayaran na ng pamilya ang balanse nila sa Meralco at nakabitan na rin sila ng linya ng kuryente. Nauunawaan na rin nila na dapat ay nababayaran ng buo ang kanilang konsumo. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katawalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Naglabas ang Sandigan Bayan 5th Division ng Writ of Preliminary Attachment para sa 16 na ari-arian ni dating Congressman Zaldico at ng kanyang misis. Sa ilalim nito, mailalagay sa kustodiya ng korte ang mga ari-arian habang gumugulong ang kaso laban kay Ko. Sakop ng Writ of Preliminary Attachment ang 8 ari-arian sa Pasig City, 4 sa Makati City, 3 sa Quezon City at 1 sa Lipa, Batangas. Hiningi ng prosekusyon ang Writ of Preliminary Attachment para matiyak na may mababawi ang gobyerno sakaling katigan ito ng korte sa magiging desisyon nito sa kaso. Kinasuhan si Ko kaugnay ng 289 million peso project sa Nauhan Oriental Mindoro na substandard umano. Wala pang pahayag ang kampo ni Ko. 15 ang sugatan matapos salpukin ng isang kotse ang isang jeepney sa Naga City sa Cebu. Nahuli kamyan at tinutukan ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Pasakay na ang babaeng ito sa isang jeepney sa Naga, Cebu. Nang banggain sila at araruhin ng isang kotse mula sa kabilang lane. Sa pagbangga dito ng kotse ay tuluyang tumagilid ang jeepney. Ang kotse ang may pasaherong 2 senior citizen at 5 taong gulang na batang lalaki. Tumilapon ang 2 katao na nakatayo malapit sa PUJ. Sugatan ang driver ng jeepney, 6 nitong pasahero, 5 pedestrian, at ang 3 pang pasahero ng pribadong sasakyan. Agad namang tumulong ang mga tao at itinayo pa ang jeepney. Dinala sa ospital ang mga nasugatan. Naaresto naman ang driver ng pribadong sasakyan na nakabangga. Ayon sa kanya, nagmalfunction ang manibela ng kanyang sasakyan. Treatment pa magod niya, ma'am. Oh. Posible po din nakatulog. Pero ang
iyang statement, depende pag yun sa iyang statement. Karon, initial pa man eh. Okay. So iyang suki is nagahi ay iyang Manobela? That's why amo ang ipatrans-test na siya og breathalyzer. Ang nagahi, sir, Manobela, sir, no? May statement niya. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya hinggil sa insidente. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok. Nakatutok 24 oras. Sinimula na ng mga ahensya ng gobyerno ang pagpapatupad ng 4-day work week. Alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Nag-abiso sa publiko tungkol diyan ang Metro Manila Development Authority o MMDA, pati ang Department of Social Welfare and Development na sinigurong hindi raw maantala ang kanilang mga programa at serbisyo. Nananatiling fully operational din ang ilang serbisyo ng PhilHealth. Ang GSIS, sinigurong bukas ang kanilang service counters kabilang ang lobby at pensioners lounge mula po Lunes hanggang Biyernes sa pamamagitan ng adjusted frontline shifts. Patuloy din ang operasyon sa SSS branches sa pamamagitan din ng shifting work schedule. Susunod din daw ang Department of Justice sa utos ng Pangulo pero babalansihin daw nila ito para hindi maapektuhan ang akses sa hustisya ng publiko. Nagpatupad na rin ng 4-day work week ang ilang lokal na pamahalaan at patuloy din ang essential services. Sugatan ng isang tindero ng maatrasan ng isang SUV sa Rodriguez, Rizal. Nataranta umano ang driver matapos makabangga ng isa pang kotse. Nahuli kamyan at nakatutok si Dano Tingkungko. Sa bahagi ng JP Rizal Street sa Rodriguez, Rizal, nakapila para magpagas ang isang SUV nang bumangga ito sa isa pang sasakyan. Umatras ang SUV pero tuloy-tuloy at mabilis ang atras nito hanggang sa matumbok naman ang tindahan sa kabila ng kalsada. Pumailalim ang nagtitinda sa SUV. Sugatan nito at agad dinala sa ospital. Ayon sa imbestigasyon, mali ang naapakan ng babaeng driver kaya nabangga ang sasakyan sa unahan pero nataranta raw ito at agad umatras. Hindi niya nakala na yung kanyang natapakan ay yung mismong accelerator. Ito ay kanyang ni-reverse or inilagay niya sa parking mode. Pero bago dumating sa parking mode, dumaan muna ito sa reverse mode. Dahil nga sa natapakan niya yung accelerator, dire-diretso naman siyang umatras. Agad rumesponde ang mga pulis na nagpapatrolya sa mga gasolinahan. Nakipag-areglo na umano ang driver at nangakong babayaran ng lahat ng danyos kabilang ang pagpapa-ospital sa biktima at pagpapaayos ng nasirang tindahan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Bistado sa Maynila ang ilang establishmento na pugad umano ng mga pinekeng produkto. Mahigit 200 milyong pisong halaga niyan ang kinumpiska. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga tauhan ng NBI Intellectual Property Rights Division o IPRD ang ilang mga establishmento sa iba't ibang lugar sa Manila noong nakaraang linggo. Ang target ng operasyon, samsamin ng mga counterfeit na produkto mula sa automotive parts hanggang sa luxury goods. Nagsimula to sa pag-file ng complaint ng mga representative ng mga produkto na related sa luxury goods, automotive parts, and apparel. Nagkaroon ng verification, test buy. Napansin namin sa automotive parts na gayang-gaya yung original. Pareho yung packaging at yung marking pati yung hologram. Aabot sa mahigit 200 milyong piso ang halaga ng mga nasamsam na mga pinekeng produkto. Sasampan ng reklamang paglabag sa Intellectual Property Code ang mga nasa likod nito na patuloy na tinutugis ng mga otoridad. Maghahain daw ng motion sa korte ang NBI upang masira ang mga counterfeit products para di na maibalik sa merkado. Paalala ng NBI. Iwasan po nating tumangkilik ng ganyang mga produkto. Nawawalan din po tayo ng tamang buwis for yung sa mga sasakyan, mga engine goods na yan. May safety issue po dyan kasi kung yan po ay counterfeit at peke, wala pong kasiguruduhan at mamaya ginagamit ng pamilya yung sasakyan, ginamit nyo yung mga produkto, nagkabit kayo ng mga produktong yan sa inyong sasakyan at kayo yung mga aksidente, malaki pong kabalahan at sakuna na mangyayari sa inyong pamilya.
Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga panibagong reklamo ang inihain laban sa 18 nagpakilalang sundalo ng mga dati umanong tauhan ni Zaldico at laban sa kasama nilang si Attorney Levito Baligod. Kabilang din ang perjury at cyber libel na inihain ni Congresswoman Laila De Lima at isang pari. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Magkasamang dumating sina Representative Laila De Lima at Father Flavie Villanueva sa Department of Justice. Nagsampa sila ng magkahiwalay na reklamong perjury laban sa 18 dating Marines na nagsabing nag-deliver sila ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno mula umano kay dating Representative Zaldico. Sa pinagsamang sinumpaang salaysay ng mga dating sundalo, sinabi nilang inutusan sila ni Co na mag-deliver ng mga maletang may lamang pera. Kabilang sa binanggit na nakatanggap ng pera umano, si De Lima. Mariin niya itong itinanggi. Sa National Bureau of Investigation naman, nag-file ng cyber libel complaint sina De Lima at Father Flavie laban sa abogadong si Levito Baligod na kasama ng mga dating sundalo. Since these are untruthful statements made in their affidavit, sworn affidavit, yung pinagsamang sinumpaang salaysay, signed and executed by these 18 alleged ex-Marines, ay nagpasya po ako na mag-file ng complaint affidavit for perjury kasi nga ho kasinungalingan. Nabanggit din sa affidavit na si Co umano ang gumasto sa pagbisita ng mga kinatawan ng International Criminal Court sa Pilipinas at isa umano sa pinuntahan nila ang Bahay Kalinga para makausap ang mga biktima ng drug war ni dating Pangulong Duterte. Ito raw ang dahilan ng pagdulog sa DOJ ni Father Flavie. Sa ngalan ng mga biniktima na extrajudicial killing noong panahon ni Rodrigo Duterte, kami po ay naninindigan sa katotohanan. Ito ay naniniwala ko isang pananakot, paninira sa integridad ng ICC. Sinagawa nila to, itinaon nila to sa investigasyon. Pangalawa, dinawit nila at pilit dinadawit yung mga taong gustong ilantad yung katotohanan. Sa tanong kung sino ang nasa likod ng mga umunoy dating Marines, sabi ni De Lima, Could only be the handiwork of the Duterte camp. Tingnan niyo po naging timing kung saan nandyan yung impeachment proceedings against the Vice President, kung saan nandyan yung mga kaganapan sa ICC, katatapos lang ng confirmation of charges hearing, sa kanila linabas ito. To distract, napakaklaro po ng agenda na yan, to confuse, to create confusion. Hiningan namin ng reaksyon si Vice President Sara Duterte, pero nauna nang sinabi ng Vice President na hindi niya kilala ang mga dating sundalo. Sinabi rin niya na walang makapagsabi sa kanila na kinausap o nakipagkita siya sa mga ito. Buwelta naman ng dating Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte, wala umano ni katiting na kredibilidad ang sinabi ni na De Lima at Father Flavie. Hindi raw ito nararapat pang sagutin. Sinabi naman ni Baligod na handa silang harapin ang mga akusasyon. Sana raw ang mga nabanggit sa affidavit ay handa ring harapin ang mga akusasyon nila. Nagsampa rin sa DOJ ng reklamong cyber libel si Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang laban kay Baligod at cyber libel complaint naman laban sa 18 ex-Marines. Sa Supreme Court naman, nag-file si Katapang ng disbarment complaint laban kay Baligod dahil sa mga hindi totoong payag nito sa media. Matatanda ang sinabi sa affidavit ng mga dating sundalo na si Katapang umano ang nagbigay ng 8 maleta kay Co sa isang hotel. Mariin itong itinanggi ni Katapang. Baka naman na-waylaid lang sila ng mga nag-uudyok sa kanila na mag-testify against me. Willing naman ako kung basta i-withdraw nila yung statement nila na nag-deliver ako ng 8 maleta at hindi ako corrupt. Sagot naman ni Baligod, inaasahan na nila na meron pang mga darating na reklamo laban sa kanila pero hindi raw sila pinanghihinaan ng loob. Ayon sa DOJ, pag-aaralan pa nila ang mga isinampang reklamo para matukoy kung uusad ba ito sa preliminary investigation. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Good news naman po sa sports. Abante sa round of 16 ng Indian Wells Open, si Pinay tennis superstar Alex Ayala. Kasunod po yan ang laban ni Ayala kontra kay world number 4 Coco Gauff na nag-retire sa second set ng round of 32 dahil umano sa arm injury. Si
Si Ayala ang nanaig sa first set sa score na 6-2. Ang pambato naman ng Czech Republic na si Linda Noskova ang sunod na makakalaban ni Ayala. The wedding bells are ringing na nga ba para kay Bea Alonzo? Usap-usapan ngayon ang engagement ni Bea at ang kanyang businessman boyfriend na si Vincent Co. Yan ay matapos i-post ng isang simbahan sa Maynila ang marriage banns ng couple gamit ang kanilang legal names. 3 magkakasunod na linggo madalas, isinasa publiko ang marriage banns bago ang kasalan. Sa ngayon, kinukuha pa namin ang pahayag ni Bea. Dati nang sinabi ni Bea na mas pinipili niyang maging pribado ang estado ng kanyang love life. Lubos ang pasasalamat ng buong GMA Network sa mga pagkilalang ibinigay ng Lyceum of the Philippines University Cavite sa iba't ibang personalidad at programa. Proud na kabilang dyan ang ating programang 24 Oras at nakatutok si Rafi Tima. And the winner for Media Excellence in Television News is 24 Oras! Wagyang 24 oras sa kategoryang Media Excellence in Television News sa ika-4 na Lauros Nobilis Media Excellence Awards ng Lyceum of the Philippines University Cavite. Wagi rin ang mga anchors ng programa para sa Media Excellence in Television News Anchoring. Si Mel Tiangco sa female category at si Kuya Kim Atienza sa male category. Si 24 Oras Anchor at Kapuso Action Man Emil Sumangil panalo sa kategoryang Media Excellence in Radio News Anchoring Male Category. Ang eyewitness na nagdiriwang ng ika-27 anibersaryo ngayong taon, wagi sa Media Excellence in Public Affairs Program Category. Si Atom Araulio naman ang nanalo sa male category ng Media Excellence in Public Affairs Hosting. Wagi rin ng It's Showtime at ang host nito na si Vice Ganda. Si Papa Dudut ng Barangay LSFM panalo naman sa Media Excellence in Radio Disc Jockeying Male Category. Kinikilala sa Lauros Nobilis Media Excellence Awards ang natatanging ambag ng mga institusyon at personalidad sa mass media. Bukod sa mga estudyante ng Lyceum University of the Philippines Cavite, bumoto rin ang mga empleyado at alumni ng universidad. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 Oras. Muli, maraming salamat po sa Lyceum of the Philippines University Cavite para sa pagkilala pong ito sa 24 Oras. At maraming salamat din po sa paggawad ninyo sa akin ng Media Excellence in Television News Anchoring. Gayon din po sa akin sa Media Excellence in Radio News Anchoring Male Category. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Lyceum of the Philippines Cavite. Mabuhay ang blowout.